Isang kapatid ng NBA player ang muntikan ng mapahamak dahil sa mga alaga nitong hayop. At ang napakagandang mansyon ni Michael Jordan na walang sino man ang gustong magmay-ari. Dalawa yan sa kwento natin sa videong ito. At kung interesado ka sa kwento, halina't ating simulan. Simulan natin kay Lou Williams dahil ang player na ito ay bumili ng kakaibang bagay. At sa bagay na ito, nakasalalay ang kanyang buhay. Noong 2011, pauwi na si Lou Williams pagkatapos magpagupit sa pili. At ang layo nito ay ilang minuto lang mula sa kanyang bahay. At sa sandaling huminto siya sa isang stoplight, ay dito nangyari ang nakakabigla at ang hindi inaasahan. Isang lalaki ang lumapit sa bintana ng sasakyan ni Lou Williams. Bumunot ito ng baril at sumigaw na pilit pinapababa si Lou Williams sa kanyang kotse. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, kagaya ng normal na tao, nabababa na lamang sa kanilang sasakyan upang hindi mapahamak. Ang ginawa ni Lou Williams ay ibinaba niya ang kanyang bintana at sinubukang makipag-usap sa lalaki. At sa nakakagulat na pangyayari, naging mahusay ang desisyon na ginawa ng NBA superstar. Dahil nang maaninag ng lalaki ang mukha ni Lou Williams, agad niyang itinago ang kanyang baril. Hindi lamang nakilala ng taong ito si Lou Williams, ngunit lumalabas na siya rin ay isang tagahanga ng basketball player. Kaya nag-usap ang dalawa at ito ang nangyari. Dude said, man, I can't even do it to you. I just got out of jail. All I got is this gun and a bus token to get home, bro. I ain't got nothing to eat. And I just was thinking fast. I looked, I said, look, bro, it's a McDonald's right there. You meet me at the McDonald's. I'll buy you whatever you want to eat. That motherfucker ordered food. I swiped my card. Yeah. I shook his hand. I said, God bless, bro, but this ain't the way. Yeah. And by that time, my man was walking in McDonald's. I got the out of it. Yeah. Tama ang narinig mo. Si Lou Williams ay talagang lumabas ng sasakyan at bumili ng McDonald's para sa isang lalaki na nanutok sa kanya ng baril. Literal na isang fast food ang naging panuhol ng player na ito upang makaligtas sa isang kapahamakan. Ngunit hindi lang si Lou Williams ang muntikang mapahamak dahil ang binili ni Ben Simmons ay muntikan na maging sanhi ng pagkamatay ng isang tao. Noong 2016, si Ben Simmons ay na-draft ng 76ers at lumipat sa isang maliit na apartment sa Philadelphia. At ang apartment na ito ay hindi pinapayagan ang malalaking hayop sa loob ng kanilang building. Kaya kinailangan ni Ben Simmons na ipamigay ang kanyang higanting aso at kumuha ng bagong alagang hayop. Akalain mong kumuha si Ben Simmons hindi ng isang maliit na aso o kung anumang maliit na hayop na pwedeng alagaan. Sa halip ay bumili ito ng hindi isa kundi dalawang Savannah Cats na nagkakahalaga ng $10,000. Napakadelikado ng mga pusang ito. Tila mahirap makatulog sa isang bahay na kasama ang mga hayop kagaya nito. Hindi nagtagal at napagtanto ni Ben Simmons na napakadelikado na bilhin ng mga pusang ito dahil sa tuwing inaalagaan niya ang mga ito, sinusubukan nilang dukutin ang kanyang mga mata at sa tuwing pinapakain niya ang mga ito, ang kanyang mga kamay ang kinakagat. Ibig kong sabihin, napakasama ng mga pusang ito. Halos pumatay sila ng isang tao dahil noong 2017 nang si Ben Simmons ay nasa isang road trip sa California, hiniling niya sa kanyang kapatid na dalhin sa kanya ang mga pusang ito. Kaya ginawa niya ang gagawin ng sino mang mabuting miyembro ng pamilya. Ngunit nang makarating ang kanyang kapatid sa airport, nangyari ang hindi inaasahan. Kinailangan ng kanyang kapatid na alisin ang mga pusa sa kanilang carrier para maskan ng mga opisyal ng airport ang mga kulungan. At sakto nang ilabas niya ang mga ito, sinunggaban ng mga pusa ang leeg ng kapatid at sinimulan siyang kalmutin at kagatin. Ang mga bagay ay naging napakadelikado na ang tatlong security ng paliparan ay kailangan pumasok at alisin ang mga pusa. Mabuti na lang at naibalik nila ang mga ito sa mga kulungan at ligtas ang buhay ng kapatid. Ngunit nang malaman ni Ben Simmons ang nangyari, siya ay natakot at sa huli ay nagpasya siyang ipamigay na lamang ang mga pusang ito. Kahit naman siguro ako, parang mini tiger kayang umasta ang mga pusang yun. O ikaw, huwag mo nang hintayin kalmutin at kagatin kita. I-like mo na yung video. Nasa last part na tayo mga ka-hustlers. Share na din yan pag natapos. Sa huling kwento natin, isang kakaibang bahay ang pagmamay-ari ng nag-iisang Michael Jordan. Noong 1995, nang si MJ ay may net worth na higit sa $100 million, ninais niyang gumastos ng malaki para sa kanyang dream house. Kaya bumili siya ng isang mansyon na nagkakahalaga ng $2 million
At sa simula, ang bahay ay medyo normal, ngunit ang mga pagsasaayos na ginawa dito ang nagsilbing kakaiba. At sa susunod na ilang taon, na-addict si Jordan sa pag-customize ng kanyang bahay. Ang taong ito ay naglagay ng number 23 sa gate ng kanyang mansyon. Ang mga logo ng Jordan ay nasa lahat ng dako. Isang basketball court na may sukat kagaya ng NBA, kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Kaya sa oras na matapos si Jordan sa pag-customize ng kanyang bahay, tinatayang mahigit sa $10 million ang nagastos nito. Laking pera nun para lang sa customization. Pero at least nakuha niya ang perpektong dream house. Bueno, noong 2010, nang binili niya ang Charlotte Hornets, gusto niyang lumipat ng bahay malapit sa koponan. Kaya nagpa siya si Jordan na ilagay ang kanyang customized mansion sa market upang ibenta. At ito ay may presyo na $30 million. Teka, $2 million mong nabili yung bahay. Tapos $10 million sa pag-customize. Biglang $30 million ang presyo sa market. Sino naman kaya ang gagastos ng $30 million sa isang bahay na idinesenyo para kay Michael Jordan? Sino? May kilala ba kayo? Baka si LeBron gusto niya. Total parehas number 23 naman sila. Sakto sa number ng gate. Pero tila walang may gustong bumili sa bahay ni MJ. Dahil noong 2013, wala pang nag-offer kay Jordan at nabigo siyang i-auction ang mansyon na ito. Kaya kinailangan niyang gumawa ng paraan para patamisin ng kaunti ang deal. Kaya't nagpa siya si Jordan. Naialok ang bawat solong pares ng kanyang signature shoes sa sino mang bibili ng kanyang bahay. Pero tila hindi pa rin iyon naging sapat. Fast forward sa 2019, ang bahay na ito ni Jordan ay ibinagsak ang presyo at nagkakahalaga na lamang ng $4 million. Grabing bagsak presyo naman yan. Halos yung original price ay kinalahati. Tapos yung kalahati ng kalahati, kinalahati ulit. Basta, kayo na bahalang mag-calculate dyan. Kaya naisip ni Jordan na ang tanging pagpipilian na natitira ay manatili na lamang dito. At ngayon, opisyal na itong wala sa merkado. Sa totoo lang, hinihintay ko lang talagang umabot ng 30,000 pesos yan eh. Bibilhin ko talaga. Eto mga ka-hustlers, halina't maglaro at manalo dito sa Epoch Game. Napakadali lang maglaro. Sampulan natin dito sa Mines. Taya tayo ng 10 pesos for example. Kapag okay na kayo sa panalo nyo, pwede nyo nang i-withdraw. Sample pa tayo ng isa para makita nyo kung gaano kadaling manalo dito. Kapag okay na kayo sa panalo nyo, i-withdraw na yan. Diba? Sobrang dali lang. Mabilis lang din ang pag-cash in at cash out through GCash. Dito sa Epoch Game, sobrang dami din ng larong pagpipilian. May free coins na din yan sa magre-register. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section at mag-register.